Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Nasa isang coffee shop kami ngayon ng kaibigan ko. Medyo nababagot ako sa loob ng penthouse, kaya napagpasyahan ko ang makipagkita sa kanya. Malapit ko siyang kaibigan. Kasalukuyan siya nag-aaral ngayon sa medical school para maging ganap na isang OB-GYN. Mabuti na lang at vacant time niya ngayon. Namumugto ang mga mata mo ngayon. May problema ka ba? Kunot na tanong naman ito sa kanya. Natigil ako sa akmang pag-inom ko. Ibinalik ko ang tasa sa lagayan nito. At parang wala din sa sarili. There is something wrong with you. Parang may kulang sa ganda mo ngayon. At yung mga mata mo, tila ba walang buhay katulad ng dati. Magtapat ka nga sa akin. May problema ba kayo mag-asawa? Sunod na tanong naman sa akin, Maureen. Wala. Napailing naman ako. Mabait si Axel. Pagsisinungaling ko sa kanya. Hanggat maaari ayaw kong may makaalam sa tunay na kalagayan ko sa piling ni Axel. Pag nalaman ng mga malalapit kong kaibigan ang totoo, alam kong gagawa sila ng paraan para mailayo ako sa asawa ko. Ayaw kong malayo kay Axel. Matagal siyang itinatangi ng puso ko. At ayaw kong sayangin ang pagkakataong ito. Alam kong mahirap, pero tuturuan ko ang asawa ko na mahalin ako. Kaya kong tiisin lahat at sisiguraduhin ko sa bandang huli. Mamahalin din ako ng asawa ko. Mas mamahalin din niya ako nang mas higit pa sa pagmamahal niya kay Wilma. Tumitig si Maureen sa akin, para bang hinuhuli niya ang katotohanan sa aking mga mata. Ano ba? Pinilit ko ang tumawa para maitago ko ang totoo. Nagsasabi ako ng totoo sa'yo. Okay, hindi ka naman siguro ginagawang alila ng asawa mo, no? Mukhang mabait naman si Axel. Ngumiti pa si Maureen. Napangiti din ako sa kanya. Mabait naman talaga si Axel. Galit lang talaga siya sa akin dahil akala niya pinikot ko siya. Anyway, alam na ba ni Wilma na ikinasal kayo ng ex niya? Naumid naman ang dila ko sa tanong na iyon ni Maureen. Sa pagkakaalam ko, ayaw ni Axel na malaman ni Wilma ang tungkol sa amin. Mahal niya si Wilma, kaya ayaw niya magtampo at magalit sa kanya ang kasintahan na ngayon ay natatawag na kabit ng aking asawa. Lihim ako na patikim para alisin ang bumabara sa aking lalamunan. Si Axel na daw ang bahalang magpaliwanag kay Wilma sa personal. Tanging nasabi ko, okay, siguraduhin lang niya. Ayaw kong madihado ka. Baka pinagsasabay na lang kayong dalawa ni Wilma. Gusto kong maiyak sa kanyang sinabi. Tama naman kasi siya sa kanyang sinabi. Mabuti na lang at napigilan ko ang mga luha ko. Hindi na naman ako mapakali. Natatakot ako na baka malaman ni Maureen ang totoo. Relax. Joke lang ang huli kong sinabi. Natatawa niyang sabi. Anyway, how about Alfred? Alam na ba niya ang tungkol sa kasal ninyo? Ni Axel de la Cuesta? Nasabi mo na ba sa kanya? Oo nga pala. Hindi ko pa pala nasasabi hanggang sa ngayon. Kay Alfred ang totoo. Si Alfred ay dati kong manliligaw na naging close friend ko. Bagamat binasted ko na siya, pero hindi ko pa rin tuluyang isinara ang posibilidad na pwede pang maging kaming dalawa. At hanggang ngayon, lagi pa rin siyang nagpaparamdam sa tunay na hangarin niya sa akin. Hindi ko pa nasabi sa kanya. Totoo ito. At ewan ko kung bakit hindi ko pa masabi kay Alfred ang tunay na status ko sa ngayon. Dapat sabihin mo na sa kanya
para hindi naaasa yung tao. Para naman makahanap na siya ng babaeng nararapat sa kanya at magmamahal rin sa kanya. Seryosong pagkakasabi naman ni Maureen. May punto naman siya. Kailangan ko na sigurong sabihin kay Alfred ang totoo para hindi na rin siya aasa sa akin. He doesn't deserve to have me anymore. Napakabait niya para mauwi lang siya sa akin. Sasasabihin ko na sa kanya sa susunod na magkausap kaming dalawa. 2 taon nang nasa New York si Alfred dahil sa negosyo ng kanyang pamilya doon. Doon kasi siya nagtitrain sa pagiging CEO. Hindi na nagkomento pa si Maureen. May dumating naman kasi. Sorry girls, I'm late. Bati sa amin ng kaibigan naming si Gio. Lagi ka nalang late bakla. Ang laki naman ng suot mong relo. Si Maureen. Bakla talaga ang tawag niya kay Gio. Pero hindi naman bakla si Gio sa paningin ng iba. Sa kanya lang talaga. Guwapo si Gio. Matangkad at lalaking-lalaki ang forma. Well, medyo maarte nga lang siya kumpara sa ibang lalaki. Pero hindi naman siguro bakla itong si Gio. Hindi ako marunong tumingin sa orasan, pasensya na. Sagot naman ni Gio. Pinabakla pa ang boses nito. Never naman talaga siyang nagagalit kay Maureen pag tinatawag siyang bakla nito. Ang pagdilig lang kasi ang nasa isipan mo. Uwi ka naman ni Maureen. Diligan kita dyan. Tingnan natin kung hindi titirik yung mga mata mo. Bakit? Malaki ba yan sa'yo? Baka kasing liit lang ng sa sanggol. Hindi ko mapigilan ang mahinang napatawa sa kanilang dalawa. Nakaka-good vibes talaga silang dalawa. Childhood best friends silang dalawa. Kaya sobrang kilala nila ang isa't isa. Pagkatapos ng asaran ni Gio at Maureen sa isa't isa, agad na umorder si Gio. Nakapag-usap kami ng kahit na ano. Hindi din kami masyadong nagtagal dahil may klase pa si Maureen. Nagpresenta pa si Gio na ihatid ako sa building kung saan nasa tuktok ang penthouse ni Axel. Isang luxurious na penthouse. Meron ang aking asawa. Kapapasok ko pa lang sa pintuan. Nang galit ang mga mata ni Axel ang sumalubong sa akin. Saan ka galing? Tanong ni Axel sa akin. Galit na galit siyang nakatingin. Agad na gumapang ang takot sa akin. Sobra din akong kinakabahan. Nagkita lang kami ng mga kaibigan ko. Nauutal kong sagot sa kanya. Kaibigan o kabit mo? Napaurong ako sa tanong niya. Sinong kabit ang tinutukoy niya? Si Gio ba? Nakita kaya niya na inihatid ako ni Gio? Wala akong kabit. Napapailing kong sagot sa kanya. Kaibigan ko lang si Gio. Marahan niyang hinawakan ang aking panga at pinipilit niyang iangat ito. Nasasaktan ako sa kanyang ginagawa. Pero hindi ako makapag-focus ngayon, kundi sa mga mata niya na nalilisik. I'm not talking about Gio. Alam kong kaibigan mo siya. Kilala mo kung sino ang tinutukoy ko. Siguraduhin mo lang ni hindi mo ako niloloko. Dahil oras na malaman ko na may ibang lalaki ka, pagkatapos mo akong pikutin, talagang hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Nagkakaintindihan ba tayo, Hadanaya? Mariiniyang sabi. Galit na galit ang kanyang boses. Nasasaktan ako, Axel. Hindi ko napigilang sabihin sa kanya. Nagkakaintindihan ba tayo? Oo. Sumagot na lang ako para bitawan na niya ako. Marahan niya akong binitawan. Muntikan na akong masubsob sa dingding. Kung hindi pa ako nakapag-balance kaagad. Wala akong kabit. Ikaw ang may kabit sa ating dalawa. Nasambit ko dahil sa sama ng loob ko sa kanya. Muntikan niya akong masampal. Pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Hinigpitan niya ang kanyang labi na parang pinipigilan niya ang kanyang galit. Wilma is not my mistress. She's the woman that I love. Parang paulit-ulit na sinasaksak ang puso ko sa narinig. Napatulo ang luha ko. Hindi dahil sa pisikal na pananakit niya, kundi dahil sa sinabi niya.
Sana sinampal na lang niya ako kaysa marinig ang mga katagang iyon. Walang kahit na anong emosyon ang kanyang mukha habang nakatingin siya sa aking mga luha. Agad din niya akong tinalikuran at tumakbang siya papasok sa kanyang kwarto. Pabalibag pa niyang isinara ang pintuan. Muntikan na akong napasigaw sa takot sa ginawa niya. Nang mahimasmasa na ako, agad akong pumasok sa aking kwarto. Naupo ako sa gilid ng aking kama at nakatingin ako sa kawalan. Sino ang tinutukoy niyang kabit ko? Maliban kay Gio, wala naman akong ibang lalaki na sinasamahan. Si Gio at si Alfred lang ang close na kong lalaki. Pero nasa ibang bansa si Alfred. Hindi naman siguro niya pagdududahan yon. Narinig ko ang pagtunog ng aking cellphone. May tawag. Napangiti ako sa pangalan ni Alfred ang nakita ko sa caller. Agad ko itong isinagot. Sobra kong namiss ang aking kaibigan kaya maggiliw akong nakipagkumustahan sa kanya. Marami kaming napag-usapan ni Alfred, kaya tumagal din ng ilang minuto ang usapan namin. Nang matapos na ang tawag, saka ko lang naisip na nakalimutan ko na naman na sabihin kay Alfred ang katotohanan na may asawa na ako. Siguro sa susunod na lang na pag-uusap naming dalawa. Inayos ko muna ang aking sarili bago ko napagpasyahan na lumabas na ng kwarto para magluto ng hapunan namin ni Axel. Pero pagbukas ko sa aking kwarto, agad ko naramdaman ang sobrang takot. Dahil nalilisik agad na mga mata ni Axel ang sumalubong sa aking paningin. Are you done talking with that man? Pasigaw na tanong naman niya. Nababakas ang sobrang galit sa kanyang boses. Umiigting ng sobra ang kanyang panga. Si Alfred ba? Kaibigan, bago ko pa matapos ang aking sasabihin, dumapo na kaagad ang kanyang palad sa aking mukha. Halos tumabingi ang aking mukha sa kanyang ginawa. Napatulo na naman ang luha ko sa sobrang sakit. How dare you? Cheating on me, ha, Danaya? Sasabihin ko to sa'yo. Oras na malaman ko ang katotohanan. Pagsisisihan mo. Nanginig ako sa sobrang takot. Nanghina ang aking tuhod at para na akong matutumba. Napahawak ako sa dining para hindi ako tuluyang matumba. Ipinid niya ako sa dingding. Marahas niyang inangat ang aking mukha. You are mine, Danaya. At papatayin ko kahit sinong manghas na agawin ka. Naiintindihan mo ba? Napaka-special na araw na ito. Dahil ngayon ay kaarawan ko. Kailangan ko bang maging masaya? Napangiti ako na makatanggap agad ng text message sa mga close friends ko. Binabati ako sa aking kaarawan. Matipid akong napangiti na makatanggap din ako ng message mula kay Wilma. Isang simpleng thank you lang ang nireply ko sa kanya. Wala naman siyang kaalam-alam na ikinasal na kami ng boyfriend niya at isa na siyang mistress ngayon. Baka siya pa nga ang mas may karapatan na magalit sa akin dahil inagaw ko mula sa kanya si Axel. Napangiti ako nang nabasa ko ang pangalan ni Alfred sa screen. Tumatawag siya sa akin. Alfred, masaya kong sambit. Miss na miss ko na ang kaibigan ko na to. Kailan kaya siya babalik dito sa Pilipinas? Napatawa ako nang kumanta siya ng happy birthday song. Sintunado talaga siya. Happy birthday, Danaya. Seryoso niyang sabi. Salamat, akala ko nakalimutan mo na. Hinding-hindi ko yan makakalimutan. Talaga, ang lapad ng ngiti ko. Well, hindi halata, no? Isang malutong na tawa ang narinig ko sa kabilang linya. I miss you, Danaya. Sana nandyan ako ngayon. Pero tatapusin ko lang ang trabaho ko dito. Seryosong sabi nito. I miss you too, Alfred. Totoo naman ito. Namimiss ko na talaga si Alfred. Mula na naging close friends kaming dalawa, lagi ko siyang nasasandalan sa lahat ng oras. Si Alfred din nga ang nagpapalakas ng aking loob. Nung namatay ang papa ko, halos oras-oras siyang tumatawag sa akin noon. Kinukumusta ang kalagayan ko.
Isang bagay na hindi nagawa sa akin ni Axel bilang asawa ko. Mabuti pang isang kaibigan ay dinadamayan ako. Magkaiba kasi si Axel at Alfred. Kinamumuhian ako ni Axel, habang minamahal naman ako ni Alfred. Mahal nga ako ni Alfred kahit pa kaibigan lang ang turing ko sa kanya. Huwag ka mag-alala. I will be coming home soon. Ilang buwan na lang at uuwi na ako dyan sa Pilipinas. Uuwi na pala siya. Dapat na sigurong malaman niya ang tungkol sa sitwasyon ko ngayon na may asawa na ako. Alfred, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun? Natigil ako sa iba kong sasabihin nang biglang may kumuha sa cellphone ko at ibinato iyon sa dingding. Sa sobrang lakas ng impact niyon, agad iyong nabasag. Hindi ako agad nakakilo sa sobrang pagkabigla ko. Agad nagtayuan ang aking mga balahibo sa sobrang takot. Nang si Axel ang nakita ko. Nanlilisik ang kanyang mga mata na nakatingin siya sa akin. Mas inuuna mo pa talaga ang pakikipaglandian mo sa kabit mo kaysa asikasuhin ako. Kailan pa niya gustong magpaasikaso sa akin? Ni ayaw nga niya na lapitan ko siya kung wala siyang kailangan sa akin. Lalapitan lang naman niya ako kung pinagnanasaan niya ako at gusto niya akong gawing parausan, habang si Wilma naman ang iniisip niya. Napatingin ako sa nabasag kong cellphone. Agad na tumulo ang luha ko. Iyon pa naman ang huling regalo ng papa ko sa akin. Nandun pa naman sa cellphone ko lahat ng mga pictures namin ni Papa nung huli kaming magkasama. Yun ang huling alaala ko na kasama ko ang pinakamamahal kong ama. Agad na napalitan ng galit ang takot na nadarama ko. Naniningkit ang mga mata kong napatingin ako kay Axel. Halata sa kanyang mukha ang pagkagulat sa naging reaksyon ko. I hate you! Nasabi ko sa galit ko sa kanya. Napanganga siya sa aking sinabi. Siguro hindi niya inaasahan ang pag-usbong ng galit ko. Pinunasan ko ang aking luha sa kakusya at tinalikuran. Naramdaman ko ang pagpasok ni Axel sa kusina. Tapos ko nang ihanda ang kanyang pagkain. Lumapit ako sa coffee maker para ipagtimpla naman siya ng kape. Masamang masama ang loob ko sa kanya dahil sa kanyang mga ginawa. Hindi naman ako nakaramdam ng galit sa kanya sa tuwing iniinsulto niya ako at pinagbubuhatan niya ako ng kamay, kasi alam ko naman na ako ang sinisisi niya kung bakit siya natali sa akin. Ngayon pa lang ako nagalit sa kanya. Sa tingin ko kasi, ginawa niya ang huling alaala ko sa aking ama. Kinuha niya. Talaga, Danaya? Talagang ikinagagalit mo at naputol ang usapan ninyo ng kabit mo? Heto na naman siya sa pagbibintang niya sa akin. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang idea na may kabit ako. Talagang itinulad niya pa ako sa kanya. Hindi ko siya pinapansin. Pagkatapos kong ilapag sa mesa ang kanyang kape, agad akong humakbang papalabas ng dining. Kinakausap kita, huwag kang bastos! At huwag na huwag mo ako uling babastusin. At makakatikim ka na naman sa akin. Pigil naman niya sa akin. Maras niyang hinawakan ang aking pulso. Galit akong napalingon sa kanya. Wala akong kabit. Kaibigan ko lang si Alfred. Ikaw ang may kabit sa ating dalawa. Huwag mo akong baliktarin. Buwiset! Maras niya akong binatawan. Sa kanya ako sinampal. Natumba ako dahil sa lakas ng pagkakasampal niya sa akin. I said, huwag mong tatawagin si Milma na mistress. Kaming dalawa ang una. Kaming dalawa ang nagmamahalan. But you betrayed her. Pinikot mo ako. Dahil sa mayaman ako at gusto mong yumaman ka din. You're a gold digger. Kung nakakamatay lang ang mga salita, baka patay na ako ngayon. His words is 100 times painful than the physical pain that he did to me. Sumandal ako sa dingding at kahit nahihirapan ako, ay pinilit kong tumayo at tumitig ako sa kanya.
May awa ba ako nakikita sa mga mata niya? Wala. He didn't feel anything to me. Maliban lang sa pagkakasuklam. Kung isa akong gold digger at intensyon ko ang yumaman, sana tinanggap ko na lang ang pag-ibig ni Alfred. Hindi naman nahamak na bilyonaryo din ang pamilya niya at mahal niya ako. Napasuntok naman siya sa dingding. Nagilid ang bahagi ko kaya napasigaw ako sa takot. Akala ko tatamaan na ako. Don't ever mention that man. Don't you dare mention his name again. Or else... Ano? Sasaktan mo uli ako? Sa tingin mo hindi ako sanay? Pinunasan ko ang luha ko. Alam mo ba kung ano ay kinagagalit ko sa'yo? You broke my phone. That phone is last gift of my father to me. Hindi man yun kasing mahal lang sa'yo. Pero nandun sa cellphone na yun ang huling alaala namin ng papa ko. Napaawang ang kanyang labi at nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Alam mo ba kung gaano kasakit na makita na basag na yon? Mas masakit pa sa sampal at masasakit na salita na binatawan mo. Siyempre, alam kong nasisihan ka sa katotohanan na nasasaktan ako. Dahil yun naman talaga ang kasiyahan mo. Ang makita akong nahihirapan at nasasaktan. So ano? Kumpleto na ba ang kasiyahan mo ngayon? Hindi ko mapigilang panunumbat sa kanya. Tila naman siya napaurong at hindi makapagsalita. Ayoko nang makaharap ng matagal. Kaya paika-ika akong naglakad papalayo sa kanya. Pumasok ako sa aking kwarto at inala ko ang pintuan. Umupo ako sa gilid at umiyak ako habang nakatingin sa kawalan. This is my special day, but also one of my most painful day. Hanggang kailan ba ako ganito? Hanggang kailan ba ang pagiging battered wife ko? Nasasaktan ako. Pero ayaw ko pa ring umalis. Umaasa ako. Namamahalin din ako ni Axel. Katulad ng pagmamahal ko sa kanya. O kahit kaunting pagmamahal lang. Galit ako. Pero mahal na mahal ko pa rin siya.